Nagtanong kami sa mga kababayan niya dito sa Batangas City. Ano kaya ang nagpapagana sa pagkain ng 91 anyos na si Lola Tessie? Survey says, hindi ang paborito niyang pagkain. Hindi rin ang iniinom niyang vitamins. Ang top answer, ang kanyang placemat. May litrato kasi ito ng kanyang idolo. Walang iba kundi si Dingdong Dantes. Humingi siya ng placemat from the restaurant. Ilalagay daw niya sa dining niya. Nagaganahan siya, tutuwa siya. May one time pa nga ayaw niyang matatakpan si Dingdong. Ay, hindi daw makakahinga. Gusto kong makita ng personal si Dingdong. Dahil dito, ang apo ni Lola Tessie nag-post online sa pangarap na ito ng kanyang lola. Looking for a way to make her even more happy by trying to find a way for her to meet Ding Dong. Ang panawagang yon parang doorbell na narinig ni Ding Dong. For your lola, tara, let's make it happen. Matupad kaya ang ultimate fangirl dream ni Lola Tessie? Sa bahay na ito sa Batangas, nakatira si Lola Tessie kasama ang kanyang caregiver. Ang naging libangan ni Lola, panunood ng TV. Hanggang isang araw, may nakapukaw ng kanyang atensyon. Hi, Dingdong! Ang host ng paborito niyang game show na Family Feud, si Dingdong Dantes. Nakakatuwang panoodin si Dingdong. Matangkad, mabiro, maputi. Nag-post yung cousin ko. Same day, nag-comment si Dingdong dun sa post. Binalita namin agad. Kilig na kilig siya, tuwan-tuwa siya. Ano kaya ang mangyayari sa pagkukrus nila ng landas ni Dong? Welcome to Barangay Tabandupa. Pero bago yan, binisita ko muna si Dingdong sa Baclaran sa set ng kanyang pinakabagong serye, ang The Master Cutter. Binibigyang buhay ni Dingdong ang karakter ni Atoy, isang mananahi sa umaga at sa gabi, bounty hunter. Yung lumulutas ng mga krimen, kapalit ng pera. Ito yung kanilang mga dressing room nila. Hello! Sorry po sa istorbo. Hi! Hello! Hi! Hi, Ma'am Rio. Kamusta po kayo? Pasensya na po kayo sa istorbo. No worries po. Salamat sa pagbisita. Hi, thank you. Thank you. Hi, Erika. Thank you. Hello. Hello. Hi, ma'am. Kumusta po kayo? Good to see you. Good to see you po. Upo kayo maayos. Thank you. Ay, yeah. Kilala kita. Yeah, hello. Hello, hi, Max. Hello. At espesyal din ang taong ito. Magtatatlong dekada na sa showbiz, si Dingdong Dantes. Bakit hindi nagbabago ang yung anyo pag nakikita mo? Wow, Ding Dong! Almost 3 decades. Almost. Opo, malapit na. Anong pakiramdam na almost 30 years ka na sa industriya? Grabe, Ma'am Jess. Naalala ko nga kasi, isa sa mga unang show ko, actually, unang show ko ay ang TGIS. Yung director po ng director ng Master Cutter, si Direk Dominic, siya rin po yung unang director ko. Sabi nga, Direk, ano bang ganito, halos 30 years na pala tayo magkakasama? Parang hindi. May bagong insight, may bagong experience. So parang parating may bagong excitement. Heto interesting trivia sa'yo. Sabi lang sa akin, halos 30 years na po si Ding Dong, or almost 3 decades. Pero hindi nyo raw maalala ng manager mo kung kailan ka eksakto nag-start? Oo eh. Sabi, kailan ba talaga? Bakit? Parati ko sinasabi nung 18 ako. Basta parati ko iniisip na 18. Pero nung nagtatanong-tanong ako sa kasamahan ko, parang even before that. Dahil officially, yung TGIS, 1997. Baka nga mas maaga pa doon. So how young were you then? I was 17. Noon pa lang pala nagdo-double life na ako kasi working student ako noon eh. Ateneo, di ba? I was in high school and then at the same time pumasok ako sa pagiging aktor. Paano ka napunta sa showbiz? So, commercial muna. My name is Ding Dong
Ding Dong. How old are you, Ding Dong? Tapos yung pinsan ko na galing Iloilo, si Arthur Sorinap, sumali siya sa dance group, yung Abstract Dancers. So, niyaya niya ako doon. Meron akong fear na baka makutsa ako. Pag medyo sikat, binubuli. So, never-hurt nga ako noon. Sabi ko, ba't kaya ganun? So, pumasok ako. Sabi ko, sinubukan ko. After nun, doon na nagkaroon ng audition for TGIS. Direct Dom, sabi po ni Ding Dong, kakaumpisa pa lang niya, kasama na niya kayo. Tapos hanggang ngayon, magkasama pa rin kayo. Opo. Naalala ko ba first taping yan eh. Pati yung buong audition. Kailangan ko ba ikwento? Ay, may nag-audition ng Gumegayon lagi, oh. Direct, meron tayong Iñaki. May panama ba yan kay Patrick Garcia? Direct, mas pogi ito ko yan. Kay Patrick Garcia. Andyan na ako, sabi ko. Kita ko, meron dun parang lalaking kala mo naliligo sa gatas. Pero ganyan ang ganyan sabi. So ano pa siya noon? Uhugin pa siya noon, literally. Ano pong pakiramdam na you're still working with him almost 3 decades on, later on? Honestly, you don't feel that time pass by. Kapag kasabay mo, hindi mo nakikita yung speed eh. To be honest, I don't realize his magnitude. We're friends, ganun kasi kami nagsimula, wala rin director, artista. Basta we're all just working together here. Na-realize ko lang yan in one of those events. Nung in-announce yung lineup ng Netflix for 2026, tapos kasama yung master cutter, si Dong lang ang pumunta. And then we stepped into the room, tapos nakita ko lahat, all heads turned. Sikat to ah. Ang weird, Direk, ha? Sa mga yun, Ang weird, Direk, ha? Hindi nyo alam na sikat talaga siya? Hindi mo na iniisip kasi kung isipin mo na ako, malaki to, matataranta ka eh. Anong sikreto ni Ding Dong Dantes? Forever a student of the craft. O sige, magpakabait ka, ha? Anong mga realizations mo about this industry that you're in at yung the craft that you were given? Peculiar and very unique situation. Kasi di ba, ngayon ang era ng digitalization, globalization, so suddenly everything is available online. So in the advent of all these, there are also challenges, but there are also many opportunities. Kagaya nga nitong Master Cutter. Hindi lang siya papalabas sa TV, kung hindi sa Southeast Asia. Congratulations, number 1 kayo Ay, sa Netflix sa Philippines. Thank you. Ay, thank you. Congrats, good job. Salamat. And it's the collective effort po talaga ng lahat. Kaya lahat very excited eh. Hindi na ho siguro kailangan. Baka naman bukas po, bumalik na ho yung alaala ko. Ano bang tingin mo sa craft mo? You know, you get to portray a wide range of roles. Kahit sino pwede mong i-portray. An actor lives a double life, sa totoo lang. Pag nasa trabaho ka, ilalagay mo yung sarili mo sa lugar ng karakter. So kaya minsan, hindi mo dapat inuuwi yun. Parang acceptable na may double life ang mga artista, parang ganon? Yes, hindi madaling pasukin ang karakter ng ibang tao. Di ba? Para maramdaman mo ang nararamdaman ng isang make-believe or isang fictional character. So, you have to professionally put yourself into it and professionally exit that character also. So, it takes, may kailangan may debriefing talaga bago umuwi, may konting hinga. Mabuti na lang talaga, good vibes ang set kasi napapagaan talaga yung performance ng mga actors dito. No hostile movements detected. From Mr. Berger, the home of your Kanto Berger, sir. Gusto niyo ng magic? Paano kung komplikado yung character na ginagampanan mo? Energy yan eh, di ba? Mabibit-bit niyo. Parang halimbawa na imagine ko, like for example, if like as a journalist, di ba, there's also a very disturbing coverage. Para kung nanonood ko nga lang sa TV, parang ang tagal mawala sa'yo eh. What more kung ma-witness nyo rin first, di ba, ng harap-harapan, parang wow. Ako, sa sobrang pagod at antok, tinutulog ko na. It helps na artista rin si Marian. Yes. At naintindihan niya. Yes. We understand each other. I give you one thing that no other can, my life. You've been married 11 years, no? Ano sikreto, Ding Dong? Especially pareho kayong high profile. I think malaking bagay po na nagkakilala kami at the time when halos natapos na yung mga kailangan namin gawin as single people. Pero higit sa lahat, malaking bagay that nung umpisa pa lang, pareho ang gusto namin. And that is to just simply build the family. Everything evolves around there. Kaso hindi mawala-wala yung mga intriga.
Ding Dong. Di ba, there's this blind item that's been going around na the showbiz couple daw, na, perfect picture, etc. And then, people, di ba, fill in the blanks ang mga tao, naguhula kung sino yon. Hindi kayo nakaiwas doon. Ano masasabi mo doon? Ano po, parang every year meron ho talagang mga ganong nakukuha. Una, sanay naman po. Pangalawa, confident naman po kami na hindi kami yun. Basta ako, malinis tayo dyan. Pasensya ka na, tinanong ko yun. Okay lang. Matagal na ho kami magkakilala ni Ding Dong. Grabe, ma'am, I just want to say, may mga milestones sa buhay namin. Ding Dong and Marian Nantes. Lahat yun natutukan ko. Ngayon ko lang i-reveal to. Minsan, binigyan ko rin ng unsolicited advice si Ding Dong. Nung akala ko, nababasa ko, papasok siya sa politika. Sabi ko, huwag kang pumasok, ang gulo-gulo. Diba? Ay, naku. Ngayon, tanong ko pa rin sa'yo yun ngayon. May balak ka pa ba? Malinaw po sa akin na ang focus ko talaga ay dito sa industriyang ito, dito sa pagiging aktor. Wala kang balak? Wala po. Ibinubuhos din ngayon ni Ding Dong ang kanyang oras sa pagtulong sa kapwa at sinimulan niya ito sa kanyang mga nakakatrabaho mismo. Siya ang tumatayong chairman ng Actor PH o League of Filipino Actors, organisasyon na layong protektahan at suportahan ang kapakanan, karapatan, pati na career development ng mga aktor sa Pilipinas. Pati na ang iba pang mga nagtatrabaho behind the cameras sa pelikula at sa telebisyon. Ba't mo ba naisipan yon? Una, hindi lang naman po akong nakaisip nun. It was a collective effort of a group of actors. Nag-umpisa siya kasi nung panahon ng pandemic. Nung panahon na marami tayong mga uncertainties, marami tayong tanong sa industriya, sa sarili natin, sa kalusugan, maraming fears. Pero higit sa lahat, noong conversations po na yun, doon nangibabaw yung mga hopes. Ang sarap lang ng pakiramdam na kabilang ka sa isang community ng mga taong nagmamalasakit. Again, thank you kasi yung mga malalaking artista katulad mo, they don't have to be thinking about these things, di ba? At ang kagandahan ngayon, nakikita rin natin yung ibang groups really working together. Tapos na ang laban. Nagawagi ang kabutihan laban sa kasamaan. Ang lahat ng tagumpay na tinamo ni Ding Dong sa nakalipas na halos 3 dekada, Mahalaga sa akin ito. utang niya raw sa kanyang fans, gaya na lang ni Lola Tessie. Paano kayo nagkakilala? May nagpadala sa akin ng isang screenshot. Sabi ko, baka pwedeng dalhin natin siya dito para mapanood talaga niya ng live. Kinontak ng team namin. Lumipad ang aming team. Nakontak. Yung team pumunta ron. Kaya inimbitahan na nga ni Ding Dong si Lola Tessie sa taping ng Family Feud, kung saan hindi lang nakapanood ng paborito niyang programa ng live si Lola. Naka-face-to-face pa niya ang kanyang ultimate idol, si Ding Dong Dantes. Medyo huwag kayo masyadong malabigan. Meron po akong jacket para sa inyo. Please know that anytime you want to watch, feel free to come. Then welcome na welcome po kayo. May pictures yan sa aking table, 2. Tuwan-tuwa po si Lola kasi madaming binigay sa kanya si Ding Dong. Binigyan po siya ng 3 boxes ng gatas, madaming placemat. Tuwan-tuwa ako, binigyan niya ako niya. Natapos ang wish ko. Mga 1,000 episodes na nagagawa namin sa Family Feud. Naisip namin, ito pala talaga yung resulta talaga ng binibigay nating saya sa lahat ng manonood araw-araw. Ding Dong, I see a good-looking man in front of me with happy and perfect marriage with Marian, and you have 2 beautiful kids. Parang lahat perfect sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, downright very personal, may hugot ba si Ding Dong Dantes? Alam mo yung tinatawag ni Ricky Lee, yung national artist natin, na bubog. Meron ka bang dinadalang bubog? Una, I always consider myself a work in progress. At salamat sa inyong pananaw na gano'n. Pero ako naman, trying to be the best version of myself always as a father, as a husband, pati
as a son and of course as a member of this industry, na nag-alinlangan ako sa pagsali sa dance group dahil may fear ako na baka makutsa ako, di ba? At mabuli. Hindi naman bubog, pero siguro inspiration eh. Na balang araw, gusto ko hindi ganyan ang tingin ninyo sa mga artista. Na ang pag-artista ay isang marangal na trabaho. Hindi lang nakapagbibigay ng aliw, ng entertainment, but we can shape perspectives, we can influence through the type of material that we present and that we bring to life. Ang Master Cutter po gabi-gabi sa GMA Prime alas 8. Tapos sa Netflix din kayo, makikita nyo rin dyan. Congratulations. Almost 3 decades. Wow. Mahirap na pantayan yan. Salamat. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.